Bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin na ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay maaaring maglaman ng nakakatakot, nakakabahala at supernatural na mga tagpo na hindi angkop sa lahat ng manonood. Ang ilan sa mga salaysay ay maaaring hango sa katanghisip, paniniwala at karanasan para sa layunin ng libangan. Kung mahina ang iyong loob o nakikinig ka na mag-isa sa kalaliman ng gabi, maaaring ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Maligayang pagdating sa karimlan ng lagim. Tatlumpung araw matapos mailibing ang kapatid kong si Benjo, saka lang ako unang nakatulog ng walang bangungot. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakahinga ng maayos tuwing gabi. Dahil alam kong may hindi normal sa paraan ng pagkamatay niya. At ako lang sa aming buong pamilya ang nakakaalam ng buong katotohanan bago pa man siya ganap na bumigay. Ito po ang kwento ng kapatid ko. Ang kwento ni Benjo. Pero ang totoo, ito ang kwento ni Aling Delia Bautista at kung paano niya ipinakita sa amin na hindi lahat ng bagay o tao na matanda ay mahina. Anim na taon na nagkatrabaho si Benjo bilang driver at hardinero ni Aling Delia. Matanda na siya noon, 73. Balo, walang anak. Pero malinis pa rin ang balat, kaaya-aya ang tindig, at kung tawagin siya ng mga kapitbahay namin sa barangay ay ang pinakamagandang matanda sa buong bayan. May bahay siyang bato sa may dulo ng kalsada. Malaki, may harding puno ng santan at kalachuchi. At doon araw-araw pumapasok ang kapatid kong si Benjo. Nagagama siya ng damo. Hinahatid sa Aling Delia kapag namimili sa palengke. Sinusundo niya sa simbahan tuwing linggo. At kung minsan, siya rin ang naghahatid sa kanya papunta sa mga malalayong bayan tuwing may pupuntahan siyang kaanak. Hindi ko masasabing masamang tao si Benjo noon. Masipag siya, matulungin at mahilig magkwento tungkol sa buhay ni Aling Delia sa hapagkainan namin. Kung paano siya sinasamahan ni Aling Delia sa halamanan nito, kung paano siya tinuturuan ng matanda kung aling dahon ang paggamot at kung alin ang lason. Madaming alam ang matanda pagdating sa mga ganitong bagay na para bang yun ang kinabubuhay niya. May paggalang si Benjo rito. Sa totoo lang, maging ako kahit sa mga panahong ito ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Dahil alam ko kung papaanong nirespeto ni Benjo si Aling Delia. Pero may isang bagay siyang hindi kayang kontrolin. Ito ang pag-inom. Halos araw-araw kasi pagkatapos ng trabaho, lasing nang umuuwi si Benjo at kung minsan, sumasama pa ang loob niya kapag sinasabihan namin. Ilang beses na rin siyang sinabihan at binalaan ni nanay na tigilan na ang bisyo dahil isang araw daw, baka ito pa ang ikasira niya. May sinasabi rin ng mga matanda sa amin noon tungkol kay Aling Delia. Na bago pa siya naging byuda, sikat na siyang manghihilot sa buong bayan noon. May mga taong pumupunta sa kanya kapag may sakit na hindi na kayang gamutin ng doktor sa munisipyo. Sinasabing kaya niyang bawiin ang tama ng barang. Kaya niyang patunugin ang bukol at ipaalis ang lagnat na hindi bumababa kahit gaano karaming gamot ang inumin. Pero may mga bulong-bulungan din sa amin noon na kung kaya niyang magpagaling, kaya rin niyang magpasakit. Mangkukulam daw si Aling Delia noon bago pa man siya nagbagong buhay at naging deboto ng Nazareno. May mga kwento pa nga na noong bata pa ang tatay ko
May isang lalaki daw na nangahas manlibak kay Aling Delia sa harap ng maraming tao. At alam niyo ba, sa loob lamang ng isang linggo, biglang nanigas ang buong katawan nito hanggang sa hindi na ito muling nakalakad ng tuwid. Katulad ng iba, hindi ko yun pinaniwalaan. Kwentong nakakatakot lang ito para sa mga bata. Ito ang paraan ng mga matanda para takutin lamang kami. Hanggang sa nangyari ang isang bagay na akala ko ay imposibleng mangyari. Isang Biyernes ng gabi noong Setyembre. Umuwi si Benjo nang halos hindi na makatayo. Katulad ng dati, amoy alak. May mga gasgas sa braso at leeg at hindi siya kumikibo kahit tanungin ko siya kung ano ang nangyari. Mabilis na nagtago siya sa kwarto namin buong magdamag. Nakatalikod sa dingding at paulit-ulit ko naririnig na bumubulong siya ng mga salitang, "Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya!" Akala ko noon, simpleng away lang ito sa kasama niyang umiinom kaya hinayaan ko na lang siyang makatulog. Kinaumagahan, nabalitaan namin sa buong barangay na sinugod ng mga kapitbahay ang bahay ni Aling Delia dahil may narinig silang sigaw noong nakaraang gabi. Sigaw na hindi karaniwan ayon sa kanila dahil parang hindi lang iisang boses ang naghahalo roon. Doon nga ay natagpuan si Aling Delia. Duguan sa sahig ng kwarto niya. Gulo-gulo ang buhok. Punit-punit ang damit. Ang mga kamay niya ay may kalmot na parang ipinaglaban ang sarili ng husto. Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos matapos noon. Dala na rin siguro ng edad o dala ng takot at sindak. Kaya naman, dinala siya agad sa ospital doon sa may bayan pero ayaw niyang magsumbong kung sino ang gumawa sa kanya noon. Kahit pilit na tinatanong ng mga pulis at ng mga kamag-anak niyang dumating mula pa sa Bicol kung ano ang nangyari, hindi siya sumasagot. Noong mga oras na yon, may ideya na ako kung sino ang gumawa noon kay Aling Delia. Alam ko kung sino. Nakita ko ang mga kalmot sa baraso ng kapatid ko. Pero hindi ko nasabi kahit kanino dahil kahit papaano, kapatid ko pa din siya. At hinihintay ko ang buong kwento mula sa kanya. Isa pa, natatakot din ako sa kaligtasan ng pamilya ko. Lalong-lalo na sa kapatid ko. Tumigil sa pagkatrabaho si Benjo simula noon. Hindi na rin siya bumalik sa bahay ni Aling Delia at kahit sino ang magtanong kung bakit, sasabihin lang niyang tinanggal na raw siya sa trabaho ng matanda. Kinuha ng kamag-anak ni Aling Delia ang isa pang katulong bilang bantay habang gumagaling siya. At doon, tahimik, unti-unting nagsimula ang mga kakaibang bagay na nangyari sa kapatid ko. Sa loob ng 2 linggo, unti-unting nagbago si Benjo. Hindi lamang sa ugali, pati na rin sa katawan. Nagsimula ito sa pagbaba ng kanyang timbang. Kahit gaano pa karaming pagkain ang inilalagay namin sa harapan niya, tila ba wala itong epekto. Sunod-sunod ang sugat sa kanyang balat na parang paso ng apoy. Pero malamig naman ang katawan niya kapag hinahawakan mo. Walang kainit-init. Sinabi niyang parang may gumagapang daw sa ilalim ng balat niya tuwing gabi. Hindi ito basta kati-kati lang, kung hindi, parang may gumagapang talaga mula sa loob. May kung anong buhay na gumagalaw. Dumadaan ito mula sa isang bahagi papunta sa iba pa. Minsan, nahuli ko siyang kinakamot ang braso niya hanggang dumugo ito kasi raw may bagay sa loob na gustong lumabas. Ang
Ang mga aso namin na dati ay malapit sa kanya ay biglang tumatahol ng walang tigil kapag lumalabas siya sa hardin. Tapos ayaw nang lumapit ng mga ito kay Benjo. At kada gabi naman may nakikita akong itim na pusa. Hindi namin ito talaga pusa. Hindi namin to alaga. Nakita ko siyang laging nakaupo sa bubungan ng kwarto namin. Nakatitig lang. Hindi kumikibo hanggang sa mag-umaga. Isang gabi, nagising ako dahil sa sunod-sunod na hiyaw ni Benjo. Mabilis akong pumasok sa kwarto namin at nakita kong nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatitig sa sarili niyang mukha. At ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa gilid ng lamesa. Nang lumingon siya sa akin, umiiyak siya. "Uy, Benjo, anong nakikita mo dyan sa may salamin?" Tanong ko sa kanya. Iba yung mukha ko. Hindi sa akin. Hindi ko na yun mukha. Sabi niya. Halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil sa panginginig ng kanyang boses. Tumingin naman ako sa may salamin. Wala akong nakita kung hindi ang normal niyang mukha. Payat na may bagong peklat pero normal naman siya. Siya pa rin ang nakikita ko. Pero ang sabi niya sa akin, kung minsan may nakikita raw siyang pumapatong sa mukha niya. Mukha daw ng isang matandang babae. Ang mga matay nakadilat at ang bibig ay parang nananalangin o sumusumpa. Sinabi niya rin na paulit-ulit sa akin na may nakikita siya sa kanyang panaginip na parehong bagay. Isang kwartong puno ng santan. Isang boses na kumakanta ng awit na hindi niya maintindihan. At ang pakiramdam na may humahawak sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Sinusunog daw di umano ang loob ng kanyang katawan at lumalabas mula sa butas ng kanyang katawan ang madaming dugo. Hindi ko pa naiintindihan noon ang lahat. Pero doon ako unang natakot ng husto. Lumala pa ang lahat isang gabi. May narinig kaming humihiging na tunog mula sa loob ng kwarto. Parang hangin na dumadaan sa lalamunan ng isang taong hirap na hirap huminga. Nang buksan namin ang ilaw, nakita naming nakadapa si Benjo sa sahig. Nanginginig at sa kanyang palibot, nakakalat ang mga uod. Hindi ko alam kung saan ang galing ang mga ito pero buhay ang mga ito. Gumagalaw at kumakalat sa buong sahig ng kwarto. Lumalabas ang mga ito maging sa gilid ng banig niya. Kinuha namin lahat yun. Sinunog namin kasama ng mga basura. Pero kinabukasan, may mga bagong uod na naman ang lumabas at mas marami pa ito kaysa sa dati. Nag-alala na ang aking ina at pinilit niyang tanungin ng direkta si Benjo kung ano ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Pero katulad ng dati, umiling lang siya at nagsimulang manlaki ang mga mata sa takot tuwing may magtatanong sa kanya. Ayaw niyang magkwento at sinisigawan kami kapag pinipilit namin siyang sabihin ng lahat. Dahil dito, kumuha kami ng albularyo. Si Mang Teban. Matandang taga-barangay Ipil na kilala sa pagtatawas. Dati rin itong nagpagaling sa aking lolo noong siya'y sinasapian. Pumunta si Mang Teban sa aming bahay isang hapon. Dala ang kanyang mga kandila, mga pangtawas, langis at isang maliit na bote ng tubig na may mga dahon ng sambong. Habang isinasagawa niya ang tawas sa harap ni Benjo, biglang kumulo ang langis sa plato. Hindi dahil sa init, kasi malamig ang kwarto namin noon. Isa pa ay tag-ulan na rin. Maya-maya lang ay biglang
biglang lumitaw sa ibabaw nito ang anino ng mukha ng isang matandang babae. Halos hindi ko na kayang tingnan pa ito dahil sa takot. Namutla si Mang Teban. Tumigil siya sa gitna ng ritual. Ibinaba ang kandila niyang bahagyang nanginginig at sinabi sa amin sa mahigpit niyang boses ang mga salitang, "Hindi ko na ito kaya. Sobrang lalim ng sugat na dulot ng taong nag-alay ng sumpang ito. Hindi ito karaniwang kulam na tinuturo lang. Ito ay galing sa taong may talagang lakas at galing sa taong lubos na nasaktan. Kung gusto niyong matigil to, kailangang aminin ni Benjo kung ano talaga ang ginawa niya. Sa taong nagmahal, sa taong nagpakain, sa taong pinagkatiwalaan siya bago pa man siya ganap na sumuko sa dilim." Sinabihan din kami ni Mang Teban na kung ano man ang pinagkasunduan ni Benjo sa buhay niya, ang taong ginawa niya nito lamang ang may kapangyarihang tapusin ng sumpa. Hindi kami, hindi si Mang Teban, kung hindi ang taong nagpapahirap sa kanya. Siya lang. Bago umalis si Mang Teban, tinabihan ko siya sa labas ng bahay at tinanong ko kung ano talaga ang alam niya tungkol kay Aling Delia. Tumingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. "Iho, alam mo ba kung saan talaga nanggaling ang pamilyang yon? Sa Bicol. Sa isang baryo na may pangalan na hindi na natin dapat banggitin ng basta-basta. Alam mo ba doon, ay mga pamilyang tinuturuan ng mga anak nilang babae mula pagkabata. Hindi ng pananahi o pagluluto, kung hindi ng kung paano makipag-usap sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi lahat ay natututo, pero ang mga natututo, itinatago nila yon habang buhay. Gagamitin lang kapag kailangan na kailangan. Si Aling Delia, base sa pagkakaalam ko, isa sa mga taong marunong noon. Kaya nga siya nagpapagaling ng maraming tao dahil alam din niya kung paano magpasakit, magpahirap, pumatay at kumuha ng buhay. Kahit kailan o paano man niya gustuhin. Pareho lang ang gamit noon na kapangyarihan, pero magkaibang direksyon lamang. Tinanong ko kung bakit ngayon lang niya naisip banggilin ito sa akin. Umiling lang siya at sinabi muli sa akin na, "Kasi noong una kang lumapit sa akin, akala ko ordinaryong sakit lang ang meron si Benjo. Ngayon ko lang nakita ang tunay na kalikasan nito. At kung tama ang hinala ko, wala nang makapipigil nito. Isa pa, hindi ko rin lubos maisip na kayang gawin yon ng kapatid mo kay Aling Delia. Kaya kung ako sa'yo, iho, kausapin mo ang kapatid mo. Pumunta kayo kay Aling Delia at humingi kayo ng tawad." Noong gabing yun, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano kakausapin si Benjo. Sa sumunod na mga araw, halos hindi na makakain ng kapatid ko. Nakita ko siyang parang bumabagsak paunti-unti. Hindi lang sa katawan, ganun din sa isip. Umiiwas na siya sa liwanag at ayaw na ayaw niyang lumabas sa umaga. At kung minsan, mapapansin ko siyang nakatingin lamang sa kawalan ng matagal, na parang may nakikita siyang wala naman doon. Isang gabi, habang magkasama kami sa kwarto, biglang siya na mismo ang nagsalita. Halos hindi makahinga sa iyak habang pinipilit niyang sabihin sa akin ang mga nangyari. "Kuya, kailangan mong malaman ang nagawa ko
Wala nang ibang paraan. Sabi niya sa akin, kaya naman umupo ako sa kanyang tabi. At doon niya sinabi sa akin ang totoo. Na noong gabing nangyari yun, lasing na lasing siya. Galing daw muna siya sa isang inuman kasama ang kanyang mga kabarkada. Lasing na lasing siya nang tawagan siya ni Aling Delia dahil kailangan niya siyang sunduin. May pamangkin daw itong darating mula sa Maynila at kailangang ihatid papuntang terminal. Dumating siya sa bahay bandang 9:00 daw ng gabi at doon na lang naghintay habang inaayos ng matanda ang ilang mga gamit. Habang naghihintay ang kapatid ko, humingi muna siya ng tubig. Pero sa halip na tubig lang, may nakita raw siyang natirang alak sa may ref ni Aling Delia. Tapos, dahil lasing nga, ininom niya yon ng paulit-ulit hanggang hindi ito napapansin na nauubos na pala. Habang lumalabo ang isip niya, sinimulan niya na tingnan si Aling Delia sa paraang hindi na siya dapat tumingin pa ng ganoon. Hindi na bilang amo, hindi na bilang taong pinaglilingkuran niya ng 6 na taon, kung hindi bilang isang taong sa sariling isip niya. Matanda na, mahina na, at madali nang pasunurin. Akala ko kuya, madali lang. Ang sabi niya sa akin. Halos hindi na kayang tapusin pa ang pangungusap sa kanyang sinasabi dahil sa hikbi. Akala ko, wala na siyang magagawa. Bigla daw nakaramdam si Benjo ng isang bagay sa kanyang sarili. Nakatitig lang daw siya noon kay Aling Delia. Tapos, sa kanyang paningin parang gandang-ganda siya sa matanda. Nakatitig lang siya dito at nakaramdam siya ng sobrang init sa kanyang katawan. Tinitigan niya ang matanda mula ulo hanggang paa at unti-unting tumataas ang kanyang dugo. Parang bigla daw itong napuno ng pagnanasa. Pagnanasa na galawin at gahasain ng matanda. Inamin niya din sa akin noon na matagal na niyang pinagnanasaan yung matanda, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Matagal na pala siyang may pagtingin dito, pero hindi pagmamahal ang pakiramdam na yun kung hindi pagnanasa. At dahil nga sa tama ng alak, lumakas ang loob niyang gawin ng isang bagay na dapat hindi niya ginawa. Nang mas lumapit pa siya sa kwarto ni Aling Delia, sinabihan siya nitong umuwi na lang at magpahinga. Nasunduin na lang niya ang pamangkin kinabukasan. Ayaw na niyang makinig doon. Sabi niya, para na talaga siyang ibang tao noong mga oras na yun. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili niyang mga kamay, ang sarili niyang mga paa na patuloy na lumalapit. Kahit paulit-ulit siyang sinasabihan nitong tumigil, hindi siya nagpatinag. Ang tanging malinaw pa niyang naaalala bago pa man siya ganap na mawala ng ulirat sa sarili niyang mga kilos ay ang boses ni Aling Delia. Mula sa pagsaway, papunta sa pananakot, hanggang sa naging isang sigaw. Doon lang niya natapos ang bahaging iyon ng kwento. Hindi ko na kailangang itanong pa ang mga sumunod at ayaw ko na ring malaman pa ang ibang sensitibong mga bagay na ginawa niya sa matanda. Basta ang sabi lang niya sa akin, ang sunod na malinaw sa alaala niya ay ang sarili niyang mga kamay. Hawak-hawak ang manibela ng sasakyan, tumatakbo palabas ng bakuran. Hindi na alam kung ilang minuto o ilang oras ang nakalipas. Naiwan sa likod niya si Aling Delia. Nakadapa sa sahig ng kwarto. Duguan, punit ang damit at ang mga kamay niya ay may kalmot mula sa sarili niyang pagsisikap na ipagtanggol ang sarili. At sa gitna ng lahat, bago pa man siya tuluyang makatakas palabas ng tarangkahan, may isang bagay na naaalala niyang sinigaw nito sa kanya. Hindi nahiyawan ng takot kundi parang sumpang inilalabas sa pagitan ng hikbi at galit. Sabi niya sa akin, kuya, bago pa ako makatakas noong gabing yun,
Habang dugoon siya sa sahig, tumingin sa akin si Aling Delia. Hindi nasindak ang nasa mata niya kung hindi parang galit na matagal nang nakaipon. At sinabi niya sa akin na, ibabalik ko sa iyo ang mga ninakaw mo hanggang sa mawala ang lahat ng meron ka. Dagdag ni Benjo. Napaluha ako. Ang kapatid kong ito na pinalaki ko, nakasama ko sa hirap at ginhawa, ay ang taong ito pala. Ayaw kong tanggapin pero hindi ko rin siya maiiwan sa ganoong kalagayan. Dahil kahit ano pa ang sabihin ninyo, kapatid ko pa rin siya. Kinabukasan, nagpasya kaming dalhin siya sa bahay ni Aling Delia para humingi ng tawad. Para sana matigil na ang lahat. Pero pagdating namin doon, nakasarado ang tarangkahan. Tahimik ang buong bakuran. Tuyo na ang mga santan sa harap ng bahay. At parang naging patay ang itsura ng bahay na parang walang nag-aalaga. Nagtanong-tanong kami sa ilang kapitbahay niya pero nagulat at nalungkot kami sa mga sinagot nila. Sabi nila, wala raw doon si Aling Delia mula nang siya'y madala sa ospital. Sabi ng kapitbahay, umuwi na raw siya sa kanyang bayan sa Bicol, sa pinagmulan ng pamilya niya. Lugar na ayon sa kwento, sikat noon sa mga taong may kapangyarihan sa dilim. Walang sumagot sa amin sa loob ng bahay kahit ilang beses pa kaming tumawag at ilang minuto lang kaming nakatayo roon. Nanlumo ako. Si Benjo, nararamdaman ko ang pinaghalong takot, kaba at lungkot sa kanya. Umuwi na rin kami dahil mas lalong lumalala ang kalagayan ng kapatid ko sa labas ng bahay. Kinagabihan noon, ang huling gabi ng buhay ni Benjo. Nagising ako sa isang amoy. Hindi ko masabi kung ano pero halo ng lupa, dugo at sunog na buhok. Bumangon ako at nakita kong wala na si Benjo sa kama niya. Narinig ko ang boses niya sa may labas, doon sa maliit naming hardin. May kausap siya pero wala naman akong nakikita. Palakas ng palakas ang boses niya hanggang sa naging sigaw na ito. Lumabas ako at nakita ko siyang nakatayo nga sa gitna ng bakuran. Nakatingala sa langit na walang buwan. Sa paligid niya ay nakita kong mayroong mga halaman na kagaya ng nasa hardin ni Aling Delia. Santan, kalachuchi, isang uri ng damo na hindi ko pa nakita noon na may amoy na parang gatas na panis na. Tataka ako kasi walang santan, kalachuchi at yung damo na yun ay pinaghalong pagtataka. Takot at kilabot ang bumalot sa katawan ko kasi walang ganoong mga halaman sa bakura namin. Maya-maya lang, biglang lumamig ang paligid. Walang kahangin-hangin noon pero biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking katawan. Napansin ko rin na sobrang tahimik noon. Wala akong marinig na kuliglig. Walang takol ng mga aso sa buong kapitbahayan. Na para bang ang baryo ay sabay-sabay na tumahimik noong gabing yun. Pati ang ilaw sa mga poste sa tapat ng bahay namin ay nanginginig. Umaandar ng mahina bago tuluyang namatay. At iniiwan kaming dalawa sa dilim maliban sa bahagyang liwanag na nanggagaling sa hindi ko alam kung paano. Nanggagaling ito mismo sa balat ni Benjo. Kasi yung balat niya, parang isang maputlang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan mula sa loob. Benjo! Sigaw ko. Lumingon siya sa akin at doon ko unang nakita yung mukha niya. Unti-unting nagbago. Nangingitim ang paligid ng mga mata niya. Parang namumuo ang dugo sa ilalim ng balat. Bumubula ang bibig niya at sa bawat paghinga,
May lumalabas na tunog na parang bulong ng maraming boses. Hindi lang isa. Parang ilang tao ang sabay-sabay na bumubulong ng iisang panalangin o sumpa. Sinubukan kong lapitan siya pero sa bawat hakbang ko, parang may humahad lang sa akin. Hindi ko masabi kung anong persa, pero para akong nakadikit sa lupa at kahit ilang metro lang ang layo namin. Para bang kilometro ang layo naming dalawa. Sa kanya sinabi, sa boses na hindi na kanya. Mahaba at parang maraming tinig ang pinagsama. Bakit hindi mo ako pinigilan, kuya? Nakita mo naman akong nagbabago. Buong linggo at wala kang ginawa. Naiyak ako. Umiiling. Paano kita pipigilan, Benjo? Wala akong alam na gagawin. Sinubukan na naming lahat. Wala kang alam. Wala kang alam. Ulit niya. Umingiti sa akin sa paraang hindi ko nakilala. Masyadong malapad at halos umaabot ang kanyang bibig sa kanyang tenga. Sa sandaling yun, biglang bumagsak si Benjo sa lupa at nagsimulang mangisay. Ang buong katawan niya'y humahataw sa lupa na parang binubuhat siya ng di nakikitang kamay bawat ilang segundo. Lumapit ako. Hindi na alintana ang anumang humahadlang sa akin at nakita kong dumudugo ang mga mata niya. Hindi luha, kung hindi dugo. Tumutulo ito mula sa mga gilid papunta sa tainga. Bumubukol ang balat ng leeg niya. Parang may gumagalaw sa loob nito. Nagbabago din ng hugis ng paulit-ulit hanggang sa unti-unti itong bumitak. At doon, lumabas ang mga unang uod. Gumagapang sa mukha niya, sa bibig niya, at habang siya'y sumisigaw ng walang lumalabas na tunog, ang bibig niya ay halos mapunit at mabiyak na dahil sa sobrang pagkakabuka nito. Hindi ko na po kayang ikwento ang mga nangyari noong mga sumunod na oras at segundo. Sapat nang sabihin ng tumigil ang pangingisay niya. Wala nang buhay ang katawan ng kapatid ko. Nakabaluktot sa gitna ng mga halamang biglang tumubo. Ang mukha niya. Sa huling sandaling nakita ko ito bago ako tuluyang mawala ng lakas na tumayo, ay hindi na mukha ng kapatid ko. Kung hindi, sa isang saglit, nakita kong naging mukha ito ng isang matandang babae. Mahinahon, halos mapayapa. Tulad ng isang taong sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos magawa ang kanyang paghihiganti. Bago ito unti-unting nawala at naibalik sa dating anyo ni Benjo. Patay na siya. Patay na ang kapatid ko. Wala kaming sinabi sa pulis kung ano talaga ang totoong pangyayari. Ano bang isasalaysay namin? Na namatay siya dahil sa sumpa ng isang mangkukulam na ginahasa niya. Kaya ang sinabi na lamang namin, mayroon siyang atake sa puso. Dahil yun na sobrang pag-iinom. Hindi rin kaming masyadong tinanong ng mga tao dahil marami na rin sa barangay namin ang may hinala kung ano ang totoong nangyari. At mas gusto na lamang nilang huwag pang idagdag ang kanilang mga tanong sa pagdadalamhati namin. Pagkalibing kay Benjo, pumunta ako mag-isa sa dating bahay ni Aling Delia. Sarado pa rin ito. Tahimik at lalong tumuyot ang mga puno sa harapan nito na parang matagal nang walang umaalaga. Pero sa may bintana ng kwarto niya, nakita kong may nakasabit na maliit na bagay. At dahil sa aking kuryosidad, pumasok ako sa loob ng bakuran ng dating bahay ni Aling Delia. Tiningnan ko kung ano ang nakasabit. Isa itong manika na gawa sa dayami. May sinulid na pulang buhok na nakabalot dito
at nakatusok ang 7 karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Tumingin ako roon ng matagal na hindi ko alam kung matatakot ba ako o mahahabag. Hindi ko na kinuha o hinawakan ito. Umuwi na lang ako at hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalalaman kung buhay pa ba si Aling Delia o kung saan man siya naroroon. May sinasabi ang ilang matanda sa amin na nakita raw siyang muli naglalakad sa palengke ng bayan ilang buwan matapos mamatay si Benjo. Mas payat, mas matanda, pero may ngiting hindi na parang dating siya. Iba na raw ang tingin niya sa mga tao. Parang alam niya kung sino ang dapat katakutan at kung sino ang dapat lapitan. Sa nangyari sa kapatid ko, may isang bagay akong natutunan mula sa lahat ng ito. Na ang katandaan ay hindi kasing kahinaan ng inaakala natin. Minsan, ang pinakamatanda, ang pinakamahina sa paningin natin, ay siya ring pinakamalakas kapag ninakawan mo sila ng bagay na hindi mo dapat kunin. Kung gumawa ka ng isang masamang bagay, ang kadiliman na ang bahalang maningil sa iyo.